Ay, magandang gabi ho mga boss. May magagawa pala to si Bato para makalaya si Digong. O ayon sa dating Chief Justice Sereno, no? Pakinggan ho natin yung interview sa kanya ni Karen Davila. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, he was calling you a fake Chief Justice. Do you remember? Yeah. Sinimulan niya ito na Ang tawag pala sa kanya ni Duterte, fake Chief Justice. Justice Sereno, no? Alam, matalino si Duterte. Lahat sa kanya, kaya niya eh. Pati Diyos, mas matalino siya kay Diyos. Saka sa Satanas eh. Tuloy natin kay Chief Justice. patawad mo na ba siya? Oo, talagang, we have to pray for the president, the former president. Ang lakas ng ability niya to talk to the pains of people in the Visayas and in the Mindanao area. So, lesson rin to para sa ating lahat. To what extent have we really reached out to really form a cohesive country? Tayong mga nasa Luzon na nagkaroon ng first access to the capital, education, the stock exchange, the financial headquarters. To what extent did we try to embrace fully those who were outside of Luzon? Did we understand that they were faced with violence every day, that the insurgency was part of their everyday lives? And so when President Rodrigo Duterte was making the rounds as the mayor of Davao City, he was able to confront the NPAs and stop the Alsamasa in Agdao, etc. Ano naman yung mga pre Yun yung panahon na di ba? Sabi ni Chief Justice nakakausap niya raw yung mga MPA, mga ganyan. Parang napahinto daw yata whatsoever. Marami hong naging kasama nga sila Motabato, di ba? Na mga ex-rebel returnees. Ginawa niya silang mga hinalo sa death squad niya. Yun ang sabi ni ni Motabato ang naging kasama niya yung mga ex-rebel returnees, mga pulis, sila ang nagamit. Siyempre, bibigyan ka ng trabaho nung susuko ka na. Rebel returnees ka na, mag-return ka na. Sa Davao. Pero sisilbi ka sa akin. Yun yung nangyari. Tuloy natin. People in Visayas and Mindanao could not forget that. No. And because he spoke in their language, he belongs to them, they believe. So, if we really want to have a unified country, then we have to really put... Kaya nga siya kinatakutan Dahil naka-create siya ng rebel returnees, mga sila Motabato, kapulisan. Nakagawa siya ng... Kagaya ng ginawa niya sa Pilipinas, di ba? Nahawakan din yung mga military, meron din yung mga riding in tandem na pumapatay. Kaya maraming namatay di ba? Pinapatay yung mga sinasabing natimbring mga addict daw, mga pusher daw. Kaya dumami. Karoon ng trabaho talaga pati mga MPA. Mga rebel returnees na sinasabi, di ba? Tuloy natin kay Justice. With our brothers and sisters in Mindanao and in the Visayas, magkakalahi po tayo. Ngayon na ang dating Pangulong Duterte na sa ICC. Does he deserve that? Ang tingin ko, yung dokumento na linabas sa amin, yung Supreme Court Chief Justice ako, pinakinggan namin yun yung Oplan double barrel and yung high value targets, etc. At gina-justify ni, at that time, General Bato de la Rosa, senator. At sinasabi niya na hindi naman daw ganun kasama, as the journalist, kasi journalist talaga nag-a-unveil, we're making it out to be. Dun sa interpellation. Paano hindi ganun kasama na sinasabi ni Bato araw-araw karaming namamatay. Di ba? Chief Justice. It was obvious that they were trying to create a layer of cover-ups. So pag nag-cover up ka, talagang ibig sabihin may krimen. So ang tanong,
did those crimes constitute crimes against humanity? They did, Karen. And when I read further, after na ito, no, the proceedings, the report of Michelle Bachelet, the former president of Chile, who was appointed to be the UN rapporteur for the EJK complaint in the Philippines. Yung findings doon, consistent dun sa mga nakita rin namin sa records at yung mga testimony na natanggap namin sa Supreme Court. Consistent din ito dun sa nabasa kong affidavits ng mga testigo sa ICC, which are publicly available, no? So, dahil napakadaming ebidensya, hindi lang preponderance, talagang substantial na talaga na ebidensya, saan ka makakakita na the same gun would be used at several sites, no? Saan ka makakita na talaga ang daming eyewitnesses na yung halibay nangyari sa Payatas, the first writ of amparo that we issued in connection with the EJK complaint, no? Talagang yung mga kapitbahay dun sa area na ginawang killing field, no? Talaga nakita na nagmamakaawa. Yung tatlo, nagbe-beg, please, maawa ko kayo. Pinatay talaga in cold blood. And consistent iyon. Kaya nagbigay nga kami Nagmamakaawa na. Nasabi ni Chief Justice, no? Nakaluhod na, pinatay pa rin. ng na ituloy ang investigasyon. At dun sa Payatas, binigyan namin ng no-go zone. Kayong mga pulis, huwag kayong pupunta within a certain perimeter of the Payatas area. So, Nahihirapan ka bang ang daming na-present sa aming evidence. Natatandaan niyo pa? Yung mga detalye. Natatandaan ko pa. Yung isa ako kasi sumulat yung unang yung tungkol sa Payatas. Ako nagbasa ng records. So, the Philippines deserves for those accusations to be heard by an impartial tribunal that we had agreed as a country during the time of President Arroyo. Kung nagkakamali, no? Siya yung nag-agree that if there is such an allegation of a crime against humanity, we are willing to submit even our own citizens to the jurisdiction of the International Criminal Court. Yung treaty na yan binding on us, and it was unanimously, or at least the consensus in the Senate was to ratify it. So, ang lakas-lakas ng Senate, ang ganda nito para sa atin. So, if we had committed ourselves as a country to do that, hindi basta-basta mo ipupull out yun. That's the only recourse actually of a people na tineterrorize through violence ng isang ruler. So, yes, he deserves a trial. Yes. Ang haba ng paliwanag ni Justice Sereno doon sa tanong na kung deserve ba ni Duterte na mapunta sa ICC, no? Ang haba, bandang huli, yes, he deserve a trial. Pero may paliwanag si Chief Justice Sereno rito, mga friend. Malahalaga raw ang magiging papel ni Bato para kay Digong. The evidence I had seen as Chief Justice during the time when we heard several cases, dalawa yun hindi lang yung sa Payatas, yung sa Santa Ana pa. There was enough evidence to authorize even more. Marami talagang napatay doon, mga friend, sa mga squatter area, mga Payatas, mga kung saan-saan, mga yung mahirap na lugar, doon talaga dumali itong mga criminal na to wala nang tanong-tanong. Sabi ni Chief Justice, no, na magmakaawa na raw, pinatay pa rin. 3 raw yun. May bayad diba? May reward, diba? Legally and morally to send President Duterte to the ICC for trial. He will have every opportunity to defend himself. Kung mali ang appreciation ko at the time, at nakikita na hindi naman pala talaga niloko lang siya, halimbawa ni Bato, etc., hindi naman talaga yun ang nangyari, then he will have that opportunity. Dapat ba si Senator Bato de la Rosa
ay dinggin din sa ICC? Dapat siya mamaaresto siya? Dapat siya talaga pumunta sa ICC. Talagang dapat. Kasi siya ang, if President Duterte gave the instruction and it was carried out, then it is Senator De La Rosa who should explain to the ICC na mali ang interpretation ng pre-trial chamber. Yun yung nag-issue ng arrest, no? At nagsabing may jurisdiction sila. Dapat talaga nasabihin niya, mali kayo. Kasi ito talaga ang... Chief Justice, sasabihin ni Bato sa ICC na mali sila? Ewan ko lang. Ako, hindi siguro. Sasabihin ni Bato sa ICC pag siyang nasalang na mali kayo? Hindi ako sang-ayon dun. Tuloy. ng double barrel, yung HVT, yung high value targets, ito talaga yung policy namin, yung mga nakikita yung mga ballistic reports mali, yung mga EJK victims kin na nandito, nagsisinungaling, he has every opportunity to do that. Bato can Uta. Bato! Pwede pala yung Bato eh. Ayon kay Chief Justice ha. Pwede mo raw sabihin yung mga nandoon na mga nagrereklamo na hindi totoo yung sinasabi nila. You have every opportunity to do that. Sumuko ka na Bato. Sundin mo si Chief Justice. Kung lulusot ka sa ICC. Kung yan ang magiging rason mo ha. Tuloy. be a witness for Duterte. Yes, he can be a witness for if he is credible at maganda yung paliwanag niya, the former president will be free. Kasi sasabihin, Utong. Kung maganda raw ang paliwanag mo ba to? Pwedeng mapalaya yung amo mo. Oo. Pero Chief Justice, ibig mo sabihin, gigibain ni Bato ang testimonya ni Motabato tsaka ni Las Cañas? Na yan si Superman ang talagang nag-uutos at nakita pa ni ayon kay Motabato, nakita pa niya mismo na sa mata niya na pumatay ito ng tao at inaamin naman ni Digong na pumapatay siya ng tao. Mukhang malabo yung paliwanag mo, Chief Justice. Mukhang hindi ka tanggap-tanggap sa ICC yan. Tapos sabi mo, pwedeng makalaya si Bato, si Digong. Pag si Bato ang sinabi niya yan, kung paniniwalaan nga ng International Criminal Court, si Bato, kung credible si Bato, ang problema, Chief Justice, si Bato, hanggang hindi pa makita. Tuloy. maaari ang story ni Senator Bato, hindi naman niya alam eh. Akin lang, tinago ko yung data sa kanya, binigyan ko siya ng cover-up, etc. So, pwedeng ganun ang storya, di ba? If he loves the president so much, he should just accept all the responsibility on himself. Do you think he'll do it? This time, I think he should really reflect on Parang sinasabi ni Chief Justice, para makalaya si Digong, sabihin na lang niya na yun ang utos niya. Ganito. Pero ako lahat ang may responsibilidad sa mga nangyaring patayan. Ako utos lang. Parang ganun, pero mukhang malabo yan, Chief Justice. Oo. Parang palit ulo, ganun. Si Bato ang papasok, aaminin niya lahat para makalaya si Digong. Mas palagay niyo mga ka-warriors, gagawin ba ni Bato yan? Nakakatawa naman yung payo ni Chief Justice. Bagay, kung kasama si Bongo, tsaka si Kimo, pero malabo. Tuloy. his duty under the law, which is very clear. Malinaw naman ang law on the execution of law enforcement authority. Malinaw yung boundaries. Kung linampasan niya yun, then it's time for him to reflect about whether it led to a correct outcome. Kasi mukhang hindi di ba? Hindi nasugpo yung drugs.
very temporary yung impact ng takot. Pero ang klaro, Paano masusugpo yung drugs? Justice. Ang mga pinagpapatay yung mga nakasinelas. Sila Michael Yang ng mga bigating drug lord, pinoteksyonan, di ba? Ewan ko sa'yo, Chief Justice. Tuloy. sociologically, talaga naghahanap ng savior, ng strongman ng Pilipino, no? But flouting the law and destroying all the legal mechanisms is the worst way to show that a leader can take care of the Filipino people. Totoo, naghahanap naman tayo ng strongman para patakbuhin ang bansang Pilipinas. Yung strongman sa korupsyon, Justice, kaso itong nakakuha, hindi naman strongman to eh. Oo. Winasak niya nga yun eh. Tuloy, Chief Justice. Ano sa palagay niya mga ka-warriors? O pwede ba yung gustong mangyari ng Chief Justice? Sereno na ganun na si Bato aaminin niya lahat para makalaya si Digong. Lulusot kaya sa ICC yung ganun? Labo yan. Etong si Koopman mga friend, makulit no? Humihirit na naman pala ito. Humihirit na naman pakinggan nyo. Fights on after ICC rejection. Duterte lawyers fights on after ICC rejection. Meron na naman panibagong daw si Koopman. Depensa. Panibago pa to. Panis na depensa na to. Pakinggan natin ulit. Duterte's camp refuses to surrender. After the ICC's unanimous denial, his lawyer, Nicholas Kaufman, vows to try again, this time armed with the former president's upcoming medical result. Ay na makulit ito, no? Bagay 150 million isang buwan. Puta, talagang lahat ng depensa gagawin nito. Pero yun at yun din eh. Nagre-rely naman siya ngayon doon sa medical resort ni Digong. Sayang bayad dito. He says an 80-year-old man battling physical and cognitive decline is no threat to anyone and deserves compassion, not continued confinement. Kaufman appeals to the court's humanity, insisting that justice must never lose its heart. As the world watches, he pleads, Justice must not never lose his heart. Koopman, ano ba yan? May puso ba yan? Wala kang puso yung kliyente mo dahil pinatay niyan. Pati Diyos, minumura niyan. Ano ba naman to si Kupalman na to? Wala. Sayang sweldo rito. Sayang ang bayad nito. No? consider, review, and let fairness prevail. Duterte lawyer fights on after ICC rejection. Duterte's camp refuses to surrender. After the ICC's unanimous denial, his lawyer, Nicholas Kaufman, vows to try again, this time armed with the former president's upcoming medical results. He says an 80-year-old man battling physical and cognitive decline is no... Tama na yan. Ayun. Makulit si Koopman eh. Laki ng attorney's fee niya, di ba? O di... problema, kung lulusot na naman yan, kasi, ano yan eh, gagawa ka ng pleading yan eh. O di, babayad ka na naman, di ba? Yun yung mga friend. Ang kulit, si Kupalman, oo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga friend. Gusto kong talakayin pa to eh. 6 na pulis, pinalitan ng budol money ang nakakuhang ebidensya. Sumala kayo itong mga pulis na to eh. Ha? Pakinggan nyo ha. Pinalitan yung budol money na higit 13 milyon. Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang hinihinalang scam hub sa Bagakbataan katapusan ng October 20. Hinihinalang scam hub ho sa Batakbataan.
24. Mula sa raid, may nakumpiskang 141 million pesos at iba't ibang foreign currencies na naiwan sa custody ng CIDG. Pero makalipas ang isang taon, naglabas ng desisyon ng Mula sa raid, nakakuha ho ng 141 million at iba-ibang currency doon sa sinalakay na scam hub, sabi, di ba? Pero makalipas ang isang taon, eto ho ang naging desisyon. Oh. korte na ibasura ang kaso kaugnay sa isinagawang raid. Kaya iniutos ng korte na Sabi ng korte, binasura ng kaso yung naging raid doon sa Bataan. At sinabi ng korte na ibalik yung pera na nakumpiska. No? Ibig sabihin, mga friend, lumakad itong mga pulis na to na walang kasiguraduhan. Ni-raid nila yung lugar eh. Ibig sabihin, hindi naman tanga itong mga pulis na to para mag-raid ng isang lugar na walang timbre. At nakakuha nga sila ng mga ebidensya, katakot-takot na pera. Oh. Tapos sabi ng korte, makalipas sa isang taon, palpa kayo, soli nyo yung ano. Palpa kayo, pulis. Soli nyo yung pera. Ito ngayon nangyari. balik ng CIDG ang perang nakumpiska mula sa raid. Nitong November 20, agad na ibinalik ng dating hepe ng Anti-Organized Crime Unit na si Police Lieutenant Colonel Joey Aranja ang 112 million pesos. 15.5 million pesos naman ang binalik ng isa pang opisyal ng CIDG na di pinangalanan. Samantalang seizing officer ng CIDG na si Patrolman Christian Andaya, Police at saka CIDG ang tumirada ng raid, ha? Karaming kwarta, ayun, nakakamada yung mga kwarta. Kwarta ho yan, yan. Oh. Kwarta ho yan. Bundle na tagi 1,000. ang nagbalik ng 13.5 million pesos sa mga abogado at representative ng kumpanya. Testigo sa turnover ang mahigit 10 tauhan ng CIDG at isang legal officer ng PNP. Pero nang buksan ang kahon kung saan inilagay ang 13.5 million na itinurn over ni Andaya, tumambad na mga photocopy lang ng pera ang laman, na kadalasang ginagamit na budol money sa police operations. Sa sinumpaang pahayag ni Patrolman Andaya, inamin nito Puta na, pinag-interesan yung 13 million. Tangina. Ano ba itong mga polis na to? pinaghatian ng 6 na tao ang 13.5 million pesos. Inutos umano ito na nakatataas niyang opisyal. Whether they will deny it or not, the record will show that they have something to do with that. And good that there is a admission on their part, properly documented. Okay. Meaning by affidavit. Sa report ni CIDG Chief Police Major General Robert Morico kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at sa NAPOLCOM, idinatalye kung paano pinaghati-hatian ni Andaya, mga investigador, evidence custodian at patrolman ng pera. The chain of custody has been studied and perfected, and we have now determined who the Si John Vic o to, si John Vic. real culprits are. Kinwestiyon din ang ginawang pag-uwi ng isang opisyal ng CIDG na isa pang bahagi ng perang ebidensya. There was no proper turnover conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the box Ang lakas ng loob mo. Taas, may ranggo na, di ba? of evidences to his house. Pero itinanggi ito ni Arandia. Yung hawak ko po na pera ay maayos pong na-turnover. Kompleto po yun. All accounted po. Dahil sa nangyari, nilagay na ang 6 na pulis sa restrictive custody ng PNP. Hindi muna pinayagan ng PNP ang news team na mapuntahan ang 6 na pulis na nasa restrictive custody habang sila'y iniimbestigahan. Pero nakatanggap naman ng impormasyon ng PNP na balak isoli ng mga pulis na sangkot ang nakulimbat na pera. Pero ayon naman sa NAPOLCOM ay tila baliwala na rin ito. Balak pa isoli yung mga kinurakot na 13.5 million. Pero ayon sa NAPOLCOM, baliwala na raw ito. Oh. Ba't di pa susoli? Pakinggan nyo. Ayon sa NAPOLCOM, hindi nito mabubura ang ginawa nilang pagkakasala. Pinaghati-hatiin nila yung ilang milyon dyan, unacceptable yan.
Sasampa ng mga sangkot na pulis ng kasong administratibo at kriminal, kabilang ang paglabag sa Article 228 o opening of closed documents, falsification of public documents at illegal possession or use of false treasury or bank note. Ano, puro pera yan, no? Oh. Pinasosoli ng korte kasi paltos yung raid nila. Hutik yan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Yung mga pre, no? Tayo na, tingkal-tingkal na tagi-1,000 ho yan. Yan ho yung nakumpiska nila. Tsaka may mga foreign currency pa, mga dollar pa. Oh. Ayan. Ang problema, sabi ng korte, bobo, raid kayo ng raid. Mali! After 1 year ho yun, ibalik niyo yan. Yung mga nakumpiskan yung pera. Ibalik niyo dun sa ni-raid ninyong, kung sino man yung ni-raid. Ay, nako. Ito naman mga polis, puta. Ay, nako. 13.5 million. Pinalitan nila ng photocopy lang ng pera. Tapos, tayo na. Ay, nako. Ano ba yan? Sana, binalik nyo na lang yung pera. Ba't nag-impreta photocopy pa yung binigay yung pera? Ngayon, sasabihin nyo, ibabalik nyo. Ano ba yan? Wag niyo na raw ibalik at wala na rin kwenta. Pera talaga ng mga boss. Ang laki. 13.5 million. Pinagparti-partihan ng 6 na pulis. Order daw sa kanila May yung ano. Ewan. Talaga tao ng mga friend. Ay. Balik tayo dito kay Bato. Wala buho yung sinasabi ni Chief Justice Sereno. Pwede niyang ibig sabihin, Chief Justice, pwede niya masalba si Digong. Ma-acquit si Digong dahil aaminin lahat ni Bato na walang kinalaman si Digong. Labo yan. Magkulam na tayo mga boss. Ito muna, dagdagan natin sa topic ko ito. Yung mga luxury car na mga ni Diskaya, Dismaya, For CULAT number 064-2025, we have a Toyota Tundra. Details, color red, year model 2022, plate number NLE1015. As is where is, location at the VOC-PUC grounds. Under CULAT number 064-2025, our floor price is 3,473,253.97 pesos, with cash fund of 347,325. Those interested bidders, you may now post their bond. Those interested binibenta na yung mga sasakyan nito. Sila Dismaya. Utek yan, Ay, nako, buhay. Antakin mong abuti nila yan. Pwede na silang kumanta dyan. Maka hindi naman sa kanila talaga yan, Pinangalan lang sa kanila yan, Parang yung si Kibulog. Hindi naman sa kanya yung kingdom, pero napangalan sa kanya. Nung nahuli si Gago, sinuli niya na. Ikaw, administrador ka na yan sa lahat ng aking ari-arian. Ganon kasimple, di ba? Sabi, sa libog ni Kibulog, yung mga tinitira nga, puro mga minor de edad,
Pero wala siyang asawa, wala siyang anak. Oh, hindi pwede. Pero mabubuhay ka ng lahat ng rangya nasa iyo. Diba? Ganun eh. Pag nagsilbi ka kay Satanas, enjoy life ka. Pero pagdating ng sabit, ayan ang inaabot mo. Pero yun nga, kung kaya nilang aminin na nila kung ano ba talaga sila sa buhay ni Digong. Diba? Magkulab na ho tayo mga friend. Mantakin mo yun mga boss. Kahihiyan ng buong pamilya. Kamag-anakan niyang mga diskaya na yan. Hindi ho basta kahihiyan yan. Oo. Mahina-hina ang mo talagang. Pero dapat yan, aminin na nila lahat ang kanilang nalalaman. Oo. Kasi dati, galing nga lang sila sa mahirap, di ba? Oo. Tapos yan, nung nadikit sila nadikit sila sa DPWH, yan, kontratista, bigla naging sila, nag-boom shakalak, diyan. Oo, mga friend. Yan. Nagpasikat pa, pinakita pa kung gaano sila kagago. Pinagyabang pa yung katakot-takot na sasakyan doon sa garahe. Oh. Ilan lang yung anak niya. Tapos yung bahay nila pag kakain na ika, mayroon pang microphone dahil sa laki raw ng bahay nila Oh. Talagang nabuhay ng napakarangya, mga boss. Itong mga to, oo. Pero yan, yung diskaya na yan, sa totoo lang, pon lang yan. Pon. Ginamit lang ho yan. Hindi pa nga sa kanila yung mga ari-arian na yan. Baka dami lang yung mga yan. Oh, sa totoo lang Oh. Ay nako, pag nagsilbi ka talaga kay Satanas, sarap buhay mo sa umpisa. Joselito Mabait, shout out. Jeff Ramos, shout out. Elizabeth Iscareo, good evening Sir Rox. Ibang klase talaga ang mga lahing Duterte. Siga at bastos ang mga yan. Wala nga yung respeto sa buhay ng mga tao. At ganun ang mga yan. Siga sila at parang sila ang naghahari-harian dito sa ating bansa. At ito naman mga supporter nilang mga gunggong na ubod ng tanga at kabubuhan, yan ang DDS supporter. Totoo. Abnormal di ba? Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Elizabeth Iscareo ulit Ano ba maasahan natin sa pamilya na yan? Sobra daw silang nasa itaas at wala sa kanila ang karapatang pantao. Pero ngayon siguro mga friend, pinakikita lang kay pinakikita ngayon, hindi na sa buong Pilipinas na, sa buong mundo, kung gaano kahalaga ang buhay ng tao na walang kakwenta-kwenta para sa kanila, na kinikilit lang nila. Sabi nga ni Mutabato yung mga iba raw na mga pinakakain na lang nila sa buhaya Tapos sinachap-chap nila yung mga pinapapatay ni Digong, nilibing nila doon sa quarry, loud quarry, doon nila nililibing, nihulog nila sa ganun ang panahon to sa nung nasa Davao. Oo, ayon kay Mutabato. Oo, demonyo nga, walang kwenta ang sa kanya, di ba? Tapos ngayon, ayan, putang ina. Oo, ang daming rason. Human rights, karapatan tao, ito yung si Kupalman, Elizabeth ulit Anong maasahan natin sa pamilya na yan? Sobrang taas. Sila nasa taas at wala na kanilang karapatang pantao. At sila mismo ang naghari-harian dito sa ating bansa. Ganyan ang ugali ni above the law sila. Garapal talaga ang lahi nila. The worst ever leader in our country. Totoo yan, Elizabeth. Chupista Bunao, shout out. Good evening po kuya, at sa mahal mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Ay nako, talaga po naman, nakakadismaya ang mga taga-sunod
sa mga Duterte. Kahit nakitang-kita ang mga pinaggagawa sa gobyerno, himudpit pa rin sila. Lulubog na ang bansa natin sa kumunoy. Lulubog na ang bansa natin sa kumunoy. Sana kayo na lang ng mga DDS ang malubog. Kaso damay-damay. Damay-damay na at kawawa si Juan de la Cruz. Totoo yan, chipista. Kalat ni Baya, shout out. Ha? Chipista ulit to. Naku, Eddie Luna. Ayoko namang mangyari na si Inday Lustay ang maging pangulo natin. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na siya ang maging pangulo natin. Baka sakaling matauhan ang mga sumasamba sa mga Duterte. Ayan. Librado Ludovico, shout out ha. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ikaw din, correct ka, Karox. Dapat dampot sabay kulong. PI ng mga Duterte yan, salot sa bansa. Totoo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Joki Hano. PI mo, Rodrigo Roa, Duterte, mamamatay ka sana. Joke yan. Wala kang respeto sa Diyos tapos gustong ipagdasal ka, ulul. Gago nga ako, tangina eh. Ngayon, Diyos, tangina nyo. Nung nakapwesto yung hayop na yan, binastos lahat, pati Katoliko, putang ina mga yan. Kaya sabihin nyo, pagdasal, mga demonyo kayo. Ano yun kayo, di kayo na magdasal kay Satanas, ba't pinadami nyo? Animal. Rodelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. At mga kabosing, ang gulo ng mga balita sa gobyerno ni BBM na nakawalan ganang manood ng balita. Yan lang po, Sir Rox. Salamat at ingat po tayong lahat. Dasal lang po tayo para managot lahat ng mga magnanakaw. God bless us all po. Totoo ka, Rodelia. Lalo yung pinababalik na naman ng Korte Suprema yung 60 billion ng PhilHealth. Bukas pag-usapan natin yan, gusto nyo. Talaga si PBBM sabi ni Atty. Enzo yung mga advisor niya, ang palpak, yung mga nakapaligid sa kanya, puro walang alam. Alam naman sabi ni Atty. Enzo, di ba? Wala na, puro walang alam. Diba? Bukas pag-usapan natin yan. Talaga sa totoo lang, mali yung mga pinagkukuha ni Bongbong na nakapaligid sa kanya. Mali. Si Atty. Claire lang ang parang sa akin, tama eh. Nakinuha niya eh. Maling-mali. Ba't hindi niya lang kinuha kaysa kaysa kay Bersamin. Kinuha na lang niya sana si Justice Carpio. Parehas naman silang justice. Kinuha yung Bersamin. Pagkatingin ko pala sa mukha ng Bersamin, ako, namatay tayo dito. Ako, tama. Ang galing ko, no? Pagtingin ko pala sa mukha ng Bersamin, ako, tama ako. Oo. Eddie Luna, shout out. Hello, Karox. Magandang gabi o araw sa inyo dyan. Karox, yung mga magkapatid na yan, ay mga salot sa Pilipinas. Magaling lang magngangaw-ngaw ang mga yan. Dapat sa mga yan, binabaril sa ulo. Sa dami ng sinasabing atraso ng mga yan, PI mga yan, bakit hindi pa makamatay? Gustong maghari-harian sa Pilipinas. May araw din sila sa Panginoon. Mag-antay-antay lang sila. God bless sa iyo, Karox. Eddie Luna, Australia. God bless, Eddie Luna. Alam mo, Eddie Luna, yung nangyayari ngayon sa mga putang inang yan, karma. Yan ang karma na talaga. Ewan ko lang kung mailulusot pa. Maraming sumasangka sa karma eh. Senado, malakas sila sa Senado. O, diba? Marami pa silang mga gunggong na naniniwala. Ewan. Tangina. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. Eddie Luna ulit Karox, hindi pupunta ang mga kapatid na demonyo sa patawag ng ahensya ng gobyerno para tanungin kasi malaki ang kanilang sagutin sa mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Ganyan talaga ugali ng mga putang walang mga kwentang tao
sa kapwa Pilipino. Ang gusto nila, sarili lang. Mabuhay ka, Karoks. Eddie Luna, sabi niya. Eddie Luna ulit, oh. Karoks, ako'y nagtataka. Pag may nakatakas na mga kaso, na mga may kaso sa gobyerno, laging sinasabi nila, hindi dumaan sa immigration. Tapos sasabihin, baka dumaan sa backdoor. Si Cassandra Leong, parang hindi pa sila nadadala nung unang tumakas ang mga yan. Si Cassandra Ong at Alice Go. Alam pala nila na ang tumatakas ay dumadaan sa backdoor. Putang ng mga yan, mga tanga. Mga tanga pala, bakit hindi nila lagyan ng outpost ng sundalo doon sa andadaanan sa backdoor? Lagi sinasabi, sa backdoor dumaan. Putang ng mga yan, puro mga tanga at mahina. Paraan mabuhay ka nga. Totoo yan, Eddie Luna. Hindi ko alam kung nagtatanga-tanga itong gobyerno na to. Ano eh. Si Bantag nga, hindi pa nahuli. Hindi OJ na si Mulya ngayon. Ombudsman na, hindi pa rin nahuli. Eddie Luna ulit, oh. Kasi Karoks, demonyo yung nagsasalita na yan. Pati nila Saper, pinag-iinitan niya. Wala sa hulog, putang ng presidente yan. Hilingin natin sa Diyos. Parusahan ng mag-anak na PI na yan. Nagpapatawa kasi walang kayang sabihin para sa ikaayos ng Pilipinas. Ang mga audience niya sa Malacanang, nagpapalakpakan pa, kundi mga demonyo din ang nagpapalakpakan sa kapwa demonyo. Dito lang sa Pilipinas, maraming demonyo ang nakabarong. Maraming demonyo nakabarong. God bless. Oo nga eh, di ba? Tangina. Nung nakabarong pa. Honorable pa, Eddie Luna. Demonyo na, ang tawag pa, honorable. Tangina niya. Sam AJ, shout out. Karoks, dapat tumakbo ng presidente at vice sina Trillanes at Dilima at 2028. Bugbugan at masaya tayo. Bawat araw, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Glenn Adio, shout out. Above the law talaga sila. O, di ba? Nako. Totoo lang eh. Mahina kasi talaga si PBBM, mga friend. Totoo lang. Kaya mo, Sara Duterte, ipwesto mo sa DepEd. Alam mo naman, hindi ba alam na walang alam yan? Oh, pinwesto mo yung hayop na yan. Oh. Mabigat pa nun, mga friend. Pag-upo ng bugak, nanghihingi agad na 100 bilyon at tatapusin daw niya ang problema ng DepEd sa loob ng 6 na taon. Basta ibigay na agad sa kanya 100 bilyon. Kapal na mukha po. Gusto na agad kunin yung parte niya sa gobyerno ni PBBM, eh, di ba? Bigyan mo kaya ako ng 100 bilyon. Tatapusin namin ang problema ng DepEd sa loob ng 6 na taon. Inang kapal na mukha, ano? David Allen Mendoza ulit. Good evening, Karoks. Ang galing magsaywar ng mga Duterte, no? O magaling talaga. Pero sa tangalan man lulusot. Ibinabalik kay BBM ang investigasyon sa kanila ng ICI. Wala na pong pag-asa ang kandidato kung hindi malipol na lang lahat yan. Yun na lang talaga. Kaya so mukhang bigat eh. David Allen Mendoza ulit, oh. Karoks, di nga po talaga dadalo yang si Pulong sa pagtawag sa kanya ng ICI. Wala pong isasagot kundi I invoke my right against self-incrimination. Yun nga. O kaya po no comment. O yun nga. Ang paborito sagot ng inutil niyang kapatid. Tama po kayo. Dapat ang mga yan ang unahing lipunin ni BBM. Wala na iba eh. Dito nga putang ng mga yan. Ang demonyo nga eh. David ulit, oh. Karoks, balik po tayo kay Digonggong. May sinabi po pala yan, inutil na yan, tungkol sa Last Supper. Galing sa imahinasyon lang naman yan ni Leonardo da Vinci. Kaya nga, bobo nga eh. Anong gagawin mo? Putang inang yan, kung di ba naman gago? Pinuna yung ganda nung pagkakaano ng Last Supper. Nag-Last Supper si Panginoong Jesus doon sa bundok, di ba? Bago siya pinagkalulo ni Judas. Kung di ba naman, napakatanga talaga niyan. Putang ina si Duterte na yan, digong na yan. Sobrang demonyo, no? Abnormal talaga. Oo. Kaya siguro kung makikita ng ICC yung mga pagsasabi niyang hayop na yan, talagang malalaman nila talagang sira ang ulo niya, baliw.
Ako nakita ko pala yung mukha niya, talagang kakuputan niya to, walang gagawin matinuto. Nung nangangampanya, utang ina. Tama ako. Katagal ko na ba naman kumikilatis ng mga ganyan? Oo. Bukas, maganda ang topic natin bukas. Promise, maganda. Magagalit naman sa akin ng mga BBM. Oo. Nung minsan pinuri ko yung si BBM dumami yung subscriber ko, dami. Tapos nung medyo kumambyo, siyempre, alam nga, puro-puro yung gagawin ko dyan. Talaga namang, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung hindi na si Sayad ang uupo, napapalit yan, si Bak na yan. Yung problema nitong gobyerno ni BBM, kumpara mo sa problema ng gobyerno ni Erap, latak lang ho opening of envelope lang yung kay BBM kay Erap tsaka tungkol sa wedding. Tangin na, akalain mo naipalit itong si Pandak, puta mas lumala. David Ali Mendoza. Sira talaga tuktok ni Duterte. Talaga sira. Paniniwalaan nga na gano'n ang itsura ng Last Supper ni Jesucristo. At saka bakit ang laki ng galit niya sa mga Katoliko? Gusto niya lumipat yung mga Katoliko kay abnormal, kay OJC dahil sang-ayon sa simbahang Katoliko sa pinaggagawa ng yung EGK at umaayon sa kanya ang INC, KOJC, kaya di niya binabatikos ang mga kultong ito. Nagtatanong lang po. Yung totoo naman tanong mo, yun ang sagot. Dapat lang pala yan mangyari kay Digong. Dapat lang pala yan mangyari kay Digong. Kung tutuusin po, ay kulang pa yan sa mga kasalanan na nagawa niya. Di lang sa Pilipino, kundi sa Panginoong Diyos. Tama ka dyan. Nang yan, dapat nga hayop na yan. Pakain din sa buhaya ng buhay. David Ali Mendoza ulit Karox, unique din pala ang mga palayaw ng anak ni Inday Sayad. Sharky, Stingray at Stonefish. Yun nga. Yung panganay niya, Sharky kaagad. Ibig sabihin, pagpasok lang pa lang sa politika niyan, ay maninibasib na kaagad sa pondo ng bayan niyan. Yung pangalawa naman, si Stingray. Baka naman yan ang trigger man ng angkan nila. Tapos yung bunso, Stonefish, baka yan ang papalit kay Pulong bilang drug lord ng Davao. Simple 3J Show, shout out Hello Sir Rox, alauna pasado galing ako sa Christmas party, tapos may post Christmas party pa dito sa hotel room ko, kaya super pagod ang lola mo. Eto, kahit pagod makikinig muna ako sa vlog mo. Ganyan ang mga Rocky Warriors, love na love ka, charot. Happy na naman yung balat mo sa paa, 3J Show pa. Spoiled yung balat mo sa paa. Shirley J. Sir, wala yan, entitled ang mga Duterte. Kasi, wala yan, entitled ang mga Duterte, kaya nagpapagod at nagsasayang lang sila ng oras at pera. Habang si PBBM, ang presidente natin, alang mangyayari sa mga yan. Sa Diyos na lang tayo umaasa. Tama ka dyan, Shirley. Sang-ayon ako sa dyan. 3J Show pala to. Sir Rox, tapos na ang reign ng mga Duterte. It's time for them to accept the truth that they have no power anymore. Hindi ikaw naman. Paano they have no power anymore? Nakita mo nga yung Senado, halos kanila pa rin di ba? Their time has sa Kongreso naman, mayroon pa rin silang mga meow-meow na mga pakawala. Marcoleta, tama, Marcoleta, may anak yata si Marcoleta doon sa Kongreso, di ba? Parehas din mag-isip ng tatay niya. Ganun talaga, hindi nakatataka si Sara ang maging presidente dahil ano pa ang gagawin niya. Malamang sa alamang na di siya makaabot ng 2028 at mahuhuli rin siya ng ICC. Sana nga, di ba? Mary Lebron, shout out. No skipping ads, sabi niya. Bong Tupa, shout out. Guilty kasi siya. Guilty kasi kaya iwas pusoy. Makakapal ang mukha ng Duterte. Mana sa ama.
Anong pinapakain sa anak? Siya rin ang labas. Totoo. Si Baltasar, shout out. Bakit ganito ang gobyerno? Takot sa tao. Ano bang meron sa Duterte? Hindi ba marunong mamatayan? Takot ba kayo dyan sa mga hayop na yan? Isang bala lang, simpleng-simple. Totoo yan. Si Baltasar. Si Baltasar ulit. Huliin at ikulong ang mga hayop na yan. Ano bang meron dyan? Bakit natatakot kayo? Mga takot yan at duwag. Totoo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend ha. Sabi ni Tia Deli. Pong basyang Team Tia Deli muli po'y humahagunot sa pagkaway at pagbati ng ngiti sa iyo, Sir Rox. Sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa masangsang at malansang topic mo po today, Sir Rox. Ano pa po ba, Sir Rox? Di tayo po ay sumasaludo ng may galang sabay sa mga pinutukan po ng lintik na mga sobrang abnormal at malulupit na po talaga ang mga sayad sa utak. Kamalas-malasang bansang Inom lang ako tubig, Tia Deli ka ha? No? Kamalas-malasang bansang Pilipinas naman po talaga, Sir Rox. Ano po? Sa dinami-dami po ng bansang pwedeng sulputan itong mga sumpang kabuti nito. Sa Pilipinas po talaga isinuka ng kalawakan para po maghasik ng lagim sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ang mga pesting yawa po, Sir Rox, ay nako, muning-muning kuting-kuting. Tia Deli na naman. Kailan ba talaga ikay magigising? Mga kaaway mo, kaya kang utuin. Di natatakot, di kayang sindakin. Si Madam Topak, naubod ng galing. Lumipad pa sa dahig at pabanjing-banjing. And approved na budget, muling lilimasin. Wala raw siyang paki sa COA o sa COA auditing. Mary Grace Piatos lang ang mga kakanin. Lahat ay lulusot at kanyang magiging payo namin sa iyo. Mahal naming kuting. Ang iyong sintensya, iyong madaliin. Pag naging lampasot at laging iyakin sa 2028, halalang darating, bagong presidente, si Sayad Tulilin. Ang isang bakulaw ay pinuno natin. Totoo yan, Tia Deli ka ha. Whiskey, shout out. Hindi pupunta po pulong dahil sabit siya. Totoo. Marilio Pabianak, shout out ha. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Talagang mga pasaway ang pamilya Duterte. Sana nga lang di na nakatikim ng national power. At least kung nasa Davao lang, hindi sana nasira ang buong bansa sa ginawa ni Digong. Tila ginutay-gutay ang bawat sulok ng ating bansa. Inilagay tayo sa pangit na imahe sa buong mundo. Totoo yan, friend. Romeo Calusaw, gandang gabi, Karox. Ito ba ang pinagmamalaki ng Davao? Si Pulong, harap-harapang pinagnanakawan na kayo. Sige, idol pa nyo. Mga ganyan tao, super balasubas ang namumuno sa inyo. Kaya nga Mission accomplished, mga boss. Friend Dolor Garcia, Ami Bingson, Adoracion de Maranan. Eman Escalona, anak, shout out ha. Hanggang bukas pumuli, no? Ay nako, Pilipinas. Kahirap mong ipagmalaki. Good night, God bless. Sayang. Gandang bansa, binaboy ng mga politiko, mga putang ina.